Mabuhay mga Malaya, papunta ko ngayon sa Ayala Museum kasi naimbitahan ako para gumawa ng isang opening and blessing ceremony para sa isang art gallery show na may kinalaman sa pre-colonial spirituality. And syempre pagdating namin, nag-set up agad kami para magkaroon pa kami ng oras o malibot ang kabuuan ng Ayala Museum. Actually, napakaganda ng Ayala Museum, napakaganda ng mga bagay na makita dito, lalo na ang mga ginto. So ang mga gintong ito ay mga likha ng ating mga ninuno na sobrang nakakamangha talaga, dahil kung iisipin natin, ang ginto ay isang matigas na bagay at hindi ganoon kadali na gawin, lalo na pa sa panahon na hindi pa ganoon katanyag ang mga teknolohiya. So dito makikita natin kung gaano kagagaling ang ating mga ninuno. Kaya naman mas pinaintig yung paniniwala na hindi mangmang ang ating mga ninuno tulad ng mga sinasabi ng mga dayuhan noon na sumakop sa ating bansa. Kasi dito pa lang makikita mo kung gaano ka komplikado ang mga disenyo na mga accessories or mga palamuti na ginawa ng ating mga ninuno. So may mga iba-iba ditong bagay na gawa sa ginto. Tapos dito din mayroong mga ilang presentasyon ng kasaysayan ng Pilipinas mula pa noong panahon pa talaga bago tayo sakupin hanggang dumating na yung mga mananakop. So parang illustration siya, may numbers siya na susundan ninyo para malaman ninyo kung ano yung mga nangyari noon hanggang sa pananakop. Hindi ko na pala na videohan at na-picture ang lahat ng bahagi ng Ayala Museum dahil may nahabol kami na oras gawa ng mayroong kaming seremonya na gagawin or programa. At syempre hindi ko pinalagpas ang pagkakataon na tignan o masilayan na ang mga likha ni Alon o ni Josh. So kasama ko siya dito at may ilang bahagi nga siya na pinaliwanag sa akin. Meron tayong kasabihan na yung kung dalawang tao ay masyado lang or masyadong malapit sa isa't isa, magkaduktong ang dito. Kasi kamay, parang sinisimbolize niya yung budyong o yung shell. Budyong, sa amin The may other budyong. hand is symbolizing the snake. The phallic and the yonic together. So, which is also the ano, diba, the lilingkong. Sword. At pagsapit ng dilim, mas lalo pang gumanda ang likha ni Alon dahil mas lumiwanag ito gawa ng may mga install dito na mga ilaw. Kaya naman mas naging kabigha-bighani pang tignan ng mga ito. Napakaganda at punong-puno ng inspirasyon. So ang inspirasyon nga nito ay karamihan mga diwata at mga personal na karanasan at maging ilang pang impluwensya sa kasaysayan at kultura ng ating bansa. So dito ay sisimulan na ang programa, kaya pumasok na kami, pumunta na kami sa may function area para pakinggan rin ang ilang mga tagapagsalita, lalo na ang speech ng may likha na si Josh o si Alon. May we invite our guests who are still outside in the plaza to please enter the premises of Ayala Museum. Our spirituality and the enduring power of community. I hope that as you walk through this space, you will feel kapwa, a part of something larger, a part of something whole. And by this time, I want to extend my deepest gratitude to Ayala Museum and Wilcon people, my parents, Delphine and Jeanette, Carl Lawrence Cervantes and his works for Sikod Iwa, Dennis Santos Villegas, author of You Shall Be As Gods, Antin Antin and the Filipino Quest for Mystical Power, the Filipino History and their uplifting content, Agnes Arellano and her Divine Feminine, Kidlat Tahimik and his Cultural Warfare, Ivo, Alaga, and Batara for the inspiration,
Hanggang dito na lamang muna mga Malaya, hanggang sa susunod. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Paalam!